Sa eksena na ito, dumating si Alice sa lugar kung saan kinidnap ni Mad Dog ang pamilya ni Eugene. Pagdating niya, napansin niyang halos lahat ng ebidensya ay nawala na. Pero may nakita siyang bakas ng bala na nagpapahiwatig ng naganap na barilan. Napag-alaman ni Alice na ang mga bala ay pinaputok mula sa itaas papunta sa ibaba. Dahil dito, naisip niya na umakyat ang kalaban mula sa mas mababang palapag at nakipaglaban sa mga kalaban sa itaas. Nagtataka si Alice kung bakit pinili ng tao na yon na gamitin ang hagdan kaysa ibang daan. Habang iniisip ito, nagpatuloy siya sa pag-akyat ng hagdan para maghanap pa ng ibang pahiwatig o mas maunawaan ang estratehiya ng kumalaban sa kanila. At napansin niya na walang bakas ng barilan sa taas, na nagpapahiwatig na lahat ng putok ng baril ng salarin ay tumama sa kanilang mga target ng walang sablay. Nagtataka si Alice kung paano nangyaring lahat ng sumalakay ay ganun kagaling, kaya naisip niya na baka isang tao lang na may kahanga-hangang kakayahan ang responsable. Pero, hindi siya makapaniwala na isang tao lang ang nakatalo sa lahat ng kanyang mga agent, kasama na si Anna na isang bihasang agent. Habang nagpapatuloy siya sa pagsisiyasat, lumipat si Alice sa ibang bahagi ng gusali. Dito, napansin niyang iba ang sitwasyon. Masusing tinitingnan ni Alice ang mga bakas ng bala, at inilalarawan sa isip niya ang nangyaring labanan. Nahinuha niya na pumasok ang salarin sa isang partikular na paraan at nakagulat sa lahat ng kanyang mga agent. At ito ay mula sa itaas ang pag-atake, kaya sila nadal ng hindi inaasahan. Habang nag-iimbestiga, may nakita si Alice na kakaiba sa sulok, at nang tingnan niya ito, isang kamera ang nakita niya. Doon niya na-realize na may taong nagmamasid sa lugar na iyon sa buong panahon. Naisip niyang kailangan niyang umalis agad sa lugar na iyon dahil sa panganib. Subalit, bago pa man siya makakilos para umalis, may biglang putok ng baril na tumungo sa kanya mula sa hindi alam na lugar. Mabilis siyang umiwas, gumulong sa lupa, naglabas ng baril, at gumanti ng putok habang naghahanap ng matataguan. At lumitaw si 04 at hinarap si Alice. Kinilala ni 04 ang reputasyon ni Alice bilang pinakamagaling sa forest. Ngunit hindi makilala ni Alice ang boses ni 04, kaya tinanong niya kung sino ito. Nang subukan niyang masilayan ng mabuti si 04, biglang nagpaputok ng baril si 04, kaya nagtago ulit si Alice. Dahil dito, naisip ni Alice na kasapi si 04 sa numbers. Ngumiti si Alice at inakusahan si 04 na naghahanap ng paghihiganti dahil sa isang pangyayari noong nakaraan. Ngumiti si 04 at sinabi niyang dapat siya ata ang nagsasabi nito kay Alice. Bigla, nagawang sunggaban ni Alice ang baril ni 04 at pinuna ang kanyang pagkakamali sa paglapit ng distansya nila. Subalit, nang handa na si Alice na gamitin ang baril, mabilis itong hinawi ni 04 na nagpigil sa kanya na makaputok patungo kay 04. Lalo pang umigting ang labanan ng sipain ni Alice si 04 na naging dahilan ng pagkawala ng baril nilang dalawa. Sinubukan ni Alice na atakehin si 04 gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit agad nakaiwas si 04. At sa gitna ng laban, biglang hindi inaasahang nasugatan si Alice sa binti dahil sa hiwa ng kutsilyo. Nagtataka kung kailan nangyari ang pag-atake na yon, at doon niya na-realize ang kahusayan at pagkakakilanlan ng kanyang kalaban. Kinilala niya si 04 sa pangalan. Tumugon si 04 na nakangiti, tila interesado na kilala siya ni Alice. At kinilala nga ni Alice si 04 bilang yung napakahusay na miyembro ng numbers na mas pinipiling lumaban gamit ang kutsilyo kaysa baril. Nahinuha niya na ang naunang aksyon ni 04 ay taktika para pilitin siyang gumamit ng kutsilyo. Ipinaliwanag ni 04 ang kanyang pananaw, na kahit sino, kahit amateur, ay pwedeng pumatay ng profesional gamit ang baril. Ipinapahiwatig niya na para sa kanya, hindi karapat-dapat gamitin ang baril sa isang labanan kontra sa pinakamahusay mula sa forest, tulad ni Alice. Tinawag naman ni Alice si 04 na baliw, na nagpapakita ng kanyang pagtingin sa mindset at paraan ng pakikipaglaban ni 04. Sunod, lumipat ang eksena sa pisikal na sagupaan kung saan tuloy-tuloy na inaatake ni 04 si Alice. Kahit mahusay si Alice, nahihirapan siyang sagutin ang mabilis at tumpak na mga atake ni 04. At seryosong tinanong ni 04 si Alice kung bakit siya lumalaban sa kanila gamit lamang ang mahinang antas ng kasanayan na parang kinukutya ang kanyang kakayahan. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Inatake ni Alice si 04 sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang paa, isang galaw na mukhang malakas na naramdaman ni 04.
Sinamantala ni Alice ang pagkakataon at tinakpan ang paningin ni 04 gamit ang kanyang coat. Habang inaalis ni 04 ang coat, nakatutok na pala ang baril ni Alice sa kanya. Nagulat si 04 nang makita na may ekstrang baril si Alice. Ngumiti si Alice at sumagot, tinatanong kung sino pa ba ang gumagamit ng kutsilyo sa panahong ito, kung mayroon namang mas moderno at epektibong paraan sa pagpatay ng target. Sinamantala ni Alice ang pagkakataon at agad binaril si 04 na mabilis namang tumakbo para magtago. Habang tumatakas, gumanti si 04 sa pamamagitan ng paghagis ng 3 kutsilyo kay Alice, ngunit nagawa niyang protektahan ang sarili at nagpatuloy sa pagpapaputok kay 04. Dahil abala si 04 sa paghahanap ng matataguan, ginamit ni Alice ang pagkakataon para makatakas. Frustrado, minura ni 04 si Alice at sinubukang habulin, ngunit binaril siya ulit ni Alice, na nagpilit sa kanya na magtago muli. At matagumpay na nakatakas si Alice mula sa eksena. Iniisip ni Alice habang tumatakbo na malamang may iba pang miyembro ng numbers sa lugar. Ipinapahiwatig nito na may mas malaking banta. Dahil sa kagyat na pangangailangan, nagpasya siyang umalis sa lugar sa lalong madaling panahon para sa kanyang kaligtasan. At lumipat kay 04 sa kanilang hideout. Binabalikan ni 04 ang mga nangyari kamakailan, at naiinis siya sa sarili dahil sa pagiging pabaya niya sa sagupaan kay Alice. Bigla namang lumitaw si 02 na ikinagulat ni 04. Binanggit ni 02 ang pagkabigo ni 04 na mahuli si Alice. At seryosong tinugon ni 04 ang pagdating ni 02 na nagpapakita ng pagkilala niya sa otoridad o kahalagahan ni 02. Sa eksena na ito, may sandaling katahimikan matapos tanungin ni 02 si 04 tungkol sa kanyang pagtatangkang hulihin si Alice. At simpleng inamin lang ni 04 ang kanyang pagkakamali. Tugon ni 02 na parang naiintindihan niya ang sitwasyon, na ang nangyari ay hindi maiwasan at kinikilala niya na wala ng sapat na oras para hintayin ni 04 ang pagdating niya para tumulong. Nagulat si 04 sa maikli at hindi karaniwang banayad na reaksyon ni 02 at nagtataka siya sa kanyang isip kung bakit hindi ito nagbigay ng mahabang sermon tulad ng karaniwan. Pagkatapos, pumasok si 08 sa usapan, iminungkahi niya na kumonsulta muna sila kay 01 bago magdesisyon sa susunod nilang hakbang. Nanatiling tahimik si 02, maaaring nag-iisip sa suhestyon o pinag-aaralan pa ang sitwasyon. Lipat ang eksena at si Eugene ay hawak ang larawan ni Alice. Nagulat si Eugene nang malaman na ang babae sa larawan ay si Alice mula sa forest. Kinumpirma ni 02 ang pagkakakilanlan ni Alice na nagpapatibay sa kanyang identity. Naalala ni Eugene ang isang nakaraang pahayag ni 04 na galit at sumisigaw. Ang mga salita ni 04 ay nagpapakita ng kanyang frustration at pakiramdam ng pagtataksil na inaakusahan siya ng walang kasiguraduhan ng hindi magandang pagtrato sa kanila sa kabila ng tiwala na ibinigay ng kanilang grupo, kasama na si 02. Nagpakita si 02 ng pag-unawa sa hindi pagkakakilala ni Eugene sa tunay na pagkakakilanlan ni Alice. Binanggit niya na kung talagang alam ni Eugene na siya si Alice, hindi niya sana nalantad ang kanyang kapatid sa isang hindi propesyonal na paraan. Tinanong ni 02 si Eugene kung paano niya nakilala si Alice. Ibinunyag ni Eugene na kamakailan lang sumali si Alice sa security team ng SW. Pinagnilaya ni 02 na nagawang makapasok ni Alice sa security team ng SW na hindi basta-bastang gawain na nagpapahiwatig na maaaring may sariling plano ang Forest. Nag-usisa si Eugene kay 02 kung alam ba nito ang dahilan kung bakit lumapit sa kanya si Alice. Ipinapahiwatig nito na si Alice ang nag-initiate ng contact kay Eugene para sa mga kadahilanang hindi pa nila alam. Inamin ni 02 na hindi niya alam ang mga rason ni Alice, ngunit ipinahayag niya ang kanyang intensyon na alamin ito. Pagkatapos, nagbigay ng haka-haka si Eugene tungkol sa misyon ni Alice. Sinabi niya na kung ang layunin ni Alice ay patayin siya, hindi niya pipiliin ang isang komplikado at hindi diretsahang paraan ng paglapit sa kanya. Sang-ayon si 02 sa pagsusuri ni Eugene tungkol sa hindi diretsahang paraan ni Alice at inutusan niya si Eugene na umiwas muna sa pangyayaring ito ngayon. Nagpahayag ng pag-aalinlangan si Eugene, ngunit nilinaw ni 02 ang kagyatan ng sitwasyon sa pamamagitan ng pagbubunyag na nalantad na ngayon ang kapatid ni Eugene na ikinagulat naman agad ni Eugene. Binalaan ni 02 si Eugene na maaaring malagay sa panganib ang buong buhay niya, ganun din ang pamilya niya,
lalo na kung malaman ni Alice ang kanyang tunay na identity. Binigyang diin niya ang pangangailangan na malaman muna kung gaano karami na ang alam ni Alice tungkol kay Eugene. At habang umaalis si 02 sa eksena, siniguro niya kay Eugene na maaari siyang umasa sa pagkakataong ito ngayon sa kanyang grupo. At nanatiling lang natahimik si Eugene, nag-iisip sa sitwasyon, habang pinapanood niya ang pag-alis ni 02. Lipat ang eksena at nakatuon ang atensyon kay Alice, na malalim ang iniisip. Nagmumuni-muni siya tungkol sa presensya ng grupo na tinatawag na numbers sa bansa, at iniisip niya kung bahagi ba ito ng mas malaking plano mula pa sa simula. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang kausapin siya ng isang trainer mula sa SW Group. Napansin ng trainer na tila may bumabagabag kay Alice buong araw at direktang tinanong ito sa kanya. Nagpapakita si Alice ng pag-aalala at humingi siya ng paumanhin sa kanyang trainer sa SW Group. Samantala, pinagmamasdan siya ni Eugene mula sa malayo. Habang tinitingnan ni Eugene si Alice, pinagminilayan niya ang tunay niyang layunin. Iniisip niya na kung ang misyon ni Alice ay patayin siya, hindi na sana kinakailangan ni Alice na dumaan sa komplikadong mga proseso, maaari sana siyang lumapit ng tahimik. Pinag-isipan din niya ang posibilidad na gamitin ang kanyang pamilya bilang mga bihag, ngunit mukhang hindi rin ito kinakailangan sa sitwasyon. Alam ni Eugene na alam na ni Alice ang tungkol sa kanyang lolo at kapatid. Nagtataka siya kung bakit hindi direktang tinarget ni Alice ang mga ito, at kinukwestiyon ang pangangailangan niyang manatili sa loob ng SW Group. Lipat ang eksena ng pag-anunsyo ng trainer na tapos na ang pagsasanay sa araw na yon, at pinasalamatan niya ang lahat sa kanilang pagsisikap. Tumugon naman ang mga trainee, kasama na si Alice, ng pasasalamat. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan makikita si Alice na nasa tawag sa telepono. Nagmamadali niyang sinabi sa hindi kilalang tao sa kabilang linya na kailangan nilang umalis agad, dahil naroon din sa bansa ang numbers. Tinanong ng tao sa telepono kung natuklasan ba ng numbers ang pagpasok ni Alice sa SW. Inihayag ni Alice na hindi siya sigurado kung nabisto na ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos, inutusan ng hindi kilalang tao si Alice na ituloy ang kanyang misyon, na nagpapahiwatig na sa kabila ng mga potensyal na panganib at komplikasyon, kailangan nilang ipagpatuloy ang plano. Nagulat si Alice sa utos na ito, na makikita sa kanyang reaksyon ng pagkabigla. Ang hindi kilalang tao sa telepono na binibigyang diin kay Alice ang malaking gastos para mailagay lang siya sa loob ng SW. Binabalaan siya laban sa pagbabalik batay lamang sa mga haka-haka, na binibigyang diin ang panganib at pamumuhunan sa kanyang pagpasok. Bumalik sa kasalukuyang panahon, malalim ang iniisip ni Alice, na ipinapahayag ang kanyang pagkalito tungkol sa sitwasyon. At lumapit si Alice kay Eugene na may ngiti. Naalala niya na dati siyang hinilingan ni Eugene na samahan siya sa supermarket, at nabanggit niyang libre siya ngayon, at agad naman pumayag si Eugene na sumama. Pagkatapos, lumipat ang eksena kina Eugene at Alice na naglalakad na sa kalye papunta sa supermarket. Si Alice, na maalalahanin, ay nagtanong kay Eugene kung nakakaistorbo ba siya sa kanya. At sinabi ni Eugene kay Alice na ayos lang ito. Subalit, biglang nagbago ang sitwasyon nang makita ni Alice si 02. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alice at napansin naman agad ito ni Eugene. Sa kanyang isipan, kinilala ni Alice ang presensya ni 02 at naisip niya ang kahalagahan nito. Nalaman niyang lubos na siyang nalantad, na nagdadagdag ng kagyat na peligro sa kanyang sitwasyon. Bigla ang sinabi ni Alice kay Eugene na maaari na siyang umalis, na nagpapahiwatig ng pagbabago sa kanilang plano. Naguguluhan si Eugene sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari, at nagtanong siya. Ngumiti si Alice at paliwanag niya na bigla niyang naalala na may mahalaga siyang gagawin, kaya niya pinapaalis si Eugene. Si Eugene, tahimik na lang, sinusubukang intindihin ang biglaang pagbabago sa ugali ni Alice. At hinarap na ni Alice si 02 at mariing ipinaglaban ang kaligtasan ni Eugene. Iginiit niya na walang kinalaman si Eugene sa kanilang labanan, at ipinaliwanag na isa lamang siyang empleyado sa lugar na kanyang ininfiltrate. Lininaw ni Alice kay 02 na isa lamang si Eugene sa mga miyembro ng security team ng SW at handa siyang magbigay ng patunay kung may pagdududa si 02. Binigyang diin niya na sa kanyang paniniwala, ang mga numbers, ang grupo kung saan kasapi si 02, ay hindi basta-basta nananakit ng sinuman na kanilang nakakasalubong. Natahimik sandali si 02 habang pinagminilayan ang sinabi ni Alice at pinagmamasdan si Eugene.
Pagkatapos, nagdesisyon siyang mas mabuting ilipat ang kanilang usapan sa ibang lugar. At sa bagong lokasyon na ito, hinarap ni Alice si 02, tinatanong kung bakit siya lumitaw, dahil ang kanyang pagpapakita ay nagpapahiwatig na hindi niya balak patayin siya. Gusto niyang malaman ang dahilan ng paglitaw ni 02. Ibinalik ni 02 ang tanong kay Alice, nagtatanong kung bakit siya naroon. Medyo umiwas si Alice sa sagot, sinabing naroon lang siya para mag-imbestiga sa pinangyarihan. Tinukoy ni 02 na pumasok din si Alice sa SW, na nagpapahiwatig na may iba pa siyang misyon. Ngumiti si Alice at pabirong tinanggihan ang inaasahan na sasabihin niya ang kanyang tunay na intensyon. Kinikilala niya na bagamat nalantad na siya, wala siyang nakikitang dahilan para sabihin pa ang higit pa kay 02. At agad naman tinanggap ni 02 ang sagot ni Alice at pagkatapos ay lumakad na siya palayo. Nagulat si Alice sa biglaang pag-alis ni 02 at tinanong niya kung aalis na lang ba ito nang walang karagdagang usapan. Mahigpit ang tono ni 02 nang sabihin niya kay Alice na samantalahin ang pagkakataon na umalis habang siya ay nagpapakita pa ng kabaitan na nagpapahiwatig na pinapalampas niya muna si Alice ngayon. Halatang nagulat si Alice sa pangyayaring ito. Lumipat ang eksena kay Eugene na nasa tawag sa telepono. Si 02 ang kausap niya at ipinaliwanag nito na walang kaugnayan kay Eugene ang dahilan ng pagkakalantad ni Alice doon. Nilinaw niya na hindi rin alam ni Alice ang tunay na pagkakakilanlan ni Eugene. Naalala naman ni Eugene ang oras nang sabihan siya ni Alice na umalis na siya sa lokasyon habang naglalakad sila at nakita si 02. Samantala sa tawag ni 02 kay Eugene, ipinahihiwatig niya na mas ligtas na si Eugene dahil pinagkakatiwalaan siya ni Alice bilang isang bodyguard ng SW. At nagulat naman si Eugene sa revelasyong ito at pagkatapos ay tinapos na ni 02 ang tawag. Samantala, nakikinig pala si 04 sa tawag ni 02 at hinamon niya ito. Tinanong ni 04 kung ang dahilan ba ng pagiging maluwag ni 02 sa kanya sa pagkabigo niyang mahuli si Alice ay dahil sa impormasyong ito. Inakusahan ni 04 si 02 na plano nitong gamitin si Alice sa kanilang mga balak mula pa sa simula. Sinagot ni 02 si 04 na may seryosong mukha. Itinanggi niya na ang kanyang mga aksyon ay bahagi ng mas malaking balak na kasama si Alice. Sa halip, direktang sinabi ni 02 na ang dahilan ng kanyang pagiging maluwag ay dahil sa mga kasaysayan ni 04 ng madalas na pagkakamali sa mahahalagang oras, na nagpapahiwatig na hindi na siya nagulat sa pagkabigo ni 04. At nagpakita naman sina 04 at 08 ng nakakatawang reaksyon sa prangkang pagsusuri ni 02. Pagkatapos, inanunsyo ni 02 na aalis na siya at lumakad na palayo sa eksena. Sa eksenang ito, ipinahayag ni 06 ang kanyang pagkalito at pagkagulat tungkol sa pagpasok ni Alice sa loob ng SW. Sinasabi ni 06 na kung makikita rin niya si Alice na kasama ni Eugene, magbibigay din ito sa kanya ng ideya na maaaring may koneksyon ito sa pagitan ni Alice at ng Forrest. Nagmuni-muni si 06 sa hindi inaasahang pag-ikot ng mga pangyayari, lalo na sa biglaang pagtatangka ni 04 na patayin si Eugene. Ang sitwasyong ito ay itinuturing niyang magulo at nakakastress na pangyayari. Nagtanong si 06 tungkol sa kalagayan ni Alice pagkatapos ng insidente. Sinabi ni Eugene kay 06 na hindi sumipot si Alice sa pagsasanay ngayong araw, na nagbigay kay 06 ng hinala na umurong na si Alice mula sa SW dahil nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Binanggit ni 06 ang mga chismis tungkol kay Alice na kinumpirma niyang totoo. Ayon sa mga chismis, kahit isa siya sa pinakamahusay na assassins, kilala si Alice sa hindi pagsunod ng maayos sa mga utos. Nagpahayag si 06 ng pagkalito kung bakit patuloy pa ring ginagamit si Alice bilang agent dahil sa kanyang ugali na hindi sumunod sa direktang mga utos. Ipinapahiwatig niya na kahit gaano pa kahusay ang isang tao, itinuturing itong sayang lang ng kapangyarihan kung hindi mahigpit na susundin ang mga utos. Kinilala naman ni Eugene kung bakit na patuloy na ginagamit ng Forrest si Alice, sigurado ito at nagpapahiwatig sa mahalaga at natatangi ang kanyang mga kasanayan. Sumang-ayon si 06 at dagdag niya na tila nagawang kontrolin ng Forrest si Alice sa pamamagitan ng paggamit ng kahinaan na kanilang natuklasan. Ipinapahiwatig niya na ito ang dahilan kung bakit wala nang ibang pagpipilian si Alice kundi sundin ang mga utos na ibinibigay sa kanya. At lumipat ang eksena kay Eugene habang siya ay tumatakbo bilang ehersisyo. Habang tumatakbo, iniisip niya ang impormasyong ito.
Bagamat kinikilala niya na maaaring hindi ganap na mapagkakatiwalaan ang intel, narinig niya na ang pamilya ni Alice ang ginagamit bilang leverage laban sa kanya, na siyang pangunahing kahinaan niya. At habang tumatakbo si Eugene sa kalye, biglang lumitaw si Alice sakay ng kanyang motorsiklo. Binanggit niya ang pagkakataon ng kanilang pagkikita, na sinasabing siya ay paalis na ng lugar na yon. Nagulat si Eugene at nagtanong tungkol sa kanyang pag-alis. Kinumpirma ni Alice na kailangan niyang umalis dahil sa isang personal na problema, na nagpapahiwatig na hindi na siya maaaring manatili pa roon. Ngumiti si Alice at nagpaabot ng kanyang pagbati kay Eugene para sa kanyang kinabukasan, na tila ba ito ay isang pamamaalam. At biglang tinanong ni Eugene si Alice kung may pamilya ba siya, na ikinagulat niya. At mabilis na sinagot ni Alice, ngumiti, at inamin na mayroon siyang nakababatang kapatid na halos kasing edad ni Eugene. Sinabi niya na ipinaalala sa kanya ni Eugene ang kanyang kapatid tuwing nakikita niya ito, isang pahayag na ikinagulat ni Eugene. Pagkatapos, taos-pusong pinayuhan ni Alice si Eugene na ipagpatuloy ang kanyang landas, na ikinabigla naman ni Eugene. Nilinaw ni Alice kay Eugene na ang kanyang tinutukoy ay ang trabaho ni Eugene bilang security guard. Kinilala niya ang talento ni Eugene sa larangang ito, at nagbigay siya ng paghihikayat at pamamaalam sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na manatiling malusog. Pagkatapos, mabilis na umalis si Alice, habang si Eugene naman ay tahimik at nag-iisip habang pinapanood ang kanyang pag-alis. Lumipat ang eksena sa training facility sa loob ng gusali ng SW. Binati ng trainer ang lahat sa kanilang magandang pagganap sa pagsasanay ng araw na yon, at nagpasalamat naman ang mga bodyguard sa kanya. Sumunod dito, lumapit ang isa sa mga bodyguard kay Eugene at masigasig na nagtanong tungkol sa kanyang performance. Gusto niyang malaman kung sa tingin ba ni Eugene ay gumaling na siya, na nagpapakita ng kanyang pagnanais na makilala at umunlad sa kanyang tungkulin. Diretso at tapat na sinagot ni Eugene ang kanyang kasamahan na humihingi ng feedback sa kanyang performance. Sinabi niya na totoong wala siyang nakikitang pag-unlad kumpara sa nakaraang performance ng kasamahan. Ang ibang bodyguards na nasa likod ng lumapit kay Eugene ay nagkomento tungkol sa ugali ni Eugene, na hindi ito nagsisinungaling, lalo na sa ganitong usapin. Kaya lahat sila ay ngumiti, na nagpapahiwatig ng pagtanggap nila sa katapatan ni Eugene at pagkadismaya ng kanilang kasamahan. Biglang napansin ni Eugene ang isang tao sa sulok, at ito ay ang tenyente. Binati niya ang tenyente ng may ngiti. Komento ng tenyente na mukhang maayos ang ginagawa ni Eugene sa kanyang trabaho. Kinilala ni Eugene ang suporta na natatanggap niya mula sa kanyang mga kasamahan, na binibigyang diin ang pagtutulungan sa loob ng grupo. Ipinahayag ng tenyente ang kanyang pagkaginhawa, na binanggit na nag-aalala sila tungkol kay Eugene mula pa noon. Tiniyak naman ni Eugene sa tenyente na hindi niya kakalimutang bumisita sa kanila sa hinaharap. At nagtanong naman si Eugene kung nandoon ba ang tenyente para makipagkita kay Direktor Shinjay. Inihayag ng tenyente na ang pangunahing dahilan ng kanyang pagpunta ay talaga si Eugene, na ikinagulat naman ni Eugene. Pagkatapos, ibinahagi ng tenyente ang balita ng dahilan ng kanyang pagbisita. Kamakailan lang ay nagkasakit ang chairman, na ikinagulat ito ni Eugene. Ibinahagi ng tenyente kay Eugene ang nakakabahalang balita tungkol sa kalusugan ng chairman. Sinabi niya na hindi pangkaraniwan ang sakit ng chairman, at wala na itong maraming araw na natitira. Naisip ng tenyente na mahalagang ipaalam din ito kay Eugene, na labis na nagulat sa balita. Tinanong ng tenyente kung balak bang bumisita ni Eugene sa chairman. Kinumpirma ni Eugene na aalis siya agad pagkatapos niyang ipaalam sa kanyang pamilya ang sitwasyon. Tumugon ng tenyente na may ngiti, sinasabing inaasahan na niya ang desisyong ito at nag-ayos na siya ng flight ticket para kay Eugene. Nagpasalamat si Eugene, nang umiti rin, sa pagiging maalalahanin ng tenyente. Lipat ang eksena ng nasa eroplano na sina Eugene at ang tenyente. Nagmumuni-muni ang tenyente tungkol sa chairman, na kinikilala niya na malaki ang naitulong ng chairman kay Eugene noong nagpasya itong iwan ang kanyang dating lugar at lumipat sa kasalukuyan niyang kinaroroonan. Inamin ng tenyente na mali ang kanyang unang pagkakaintindi sa intensyon ng chairman. Akala niya, isang manloloko ang chairman na nais lamang linlangin si Eugene. Dahil dito, tinanong niya si Eugene kung ano ang ba talaga ang relasyon nila ng chairman. Simpleng sagot lang ni Eugene na ang chairman ay kanyang tagapagligtas. At agad naman nagpakita ng pag-unawa ang tenyente sa sagot ni Eugene. Samantala naalala ni Eugene
nang siya ay magising sa isang hindi pamilyar na lugar. Nang tangkain niyang tumayo agad, siya ay nagulat sa boses ng chairman. Binigyan siya ng babala ng chairman na ang kanyang pagkilos ay maaaring magpalala sa kanyang mga sugat. Sa kanyang biglaang reaksyon, kinuha ni Eugene ang gunting na malapit sa kanya, handang ipagtanggol ang kanyang sarili o umatake sa chairman. May sandaling tensyon habang nagtitigan sila. Sa gitna ng kanilang harapan, napansin ng chairman na ang sugat ni Eugene na muling dumudugo, na nagpapahiwatig na lumala ang kanyang injury sa biglaang kilos nito. Hinarap pa rin ng chairman si Eugene, na hawak pa rin ang gunting bilang depensa. Hinamon ng chairman ang agresibong tindig ni Eugene sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang ginawang pagtulong kay Eugene. Binigyang diin niya ang kabalintunaan ng sitwasyon, tinatanong kung bakit susubukan ni Eugene na saktan siya gamit ang gunting gayong malaki ang ginawa niyang pagsisikap na buhatin si Eugene ng ilang kilometro at iligtas ang buhay niya. At ito ay nagdulot ng pagkagulat kay Eugene. Pagkatapos, pinayuhan ng chairman si Eugene na mag-isip ng makatwiran. Ipinaliwanag niya na kung ang intensyon niya ay saktan o patayin si Eugene, sana'y hindi niya ito iniligtas. Dagdag pa niya, kung may masamang balak siya, sana'y ikinulong na lang niya si Eugene sa halip na alagaan. Inaalala ng chairman kung paano niya unang nakita si Eugene na nagbibigay linaw sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Naalala niya na natagpuan niya si Eugene na halos patay na, palutang-lutang sa ilog, at nagdesisyon siyang iligtas ito sa pamamagitan ng pagbuhat at pagdala sa isang ligtas na lugar. Binigyang diin ng chairman ang kritikal na kalagayan ni Eugene noon na siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Pinayuhan ng chairman si Eugene na itigil ang pagkakaroon ng mga walang basehang pagdududa o takot. Binigyang diin niya ang kahalagahan na mag-focus si Eugene sa kanyang paggaling. Sinabi rin ng chairman na oras na gumaling ang mga sugat ni Eugene, dapat siya ay umalis agad sa lugar na iyon. Sa eksena na ito, at sa nakaraan, lumabas si Eugene ng bahay, matapos siyang gamutin ng chairman. Habang naglalakad siya, napansin niyang lahat ng mga tao sa nayon, na may dalang baril, ay biglang tumingin sa kanya. Bigla namang lumitaw ang isang hindi kilalang babae sa tabi ni Eugene. Nagpahayag siya ng pagkagulat sa pagkakita kay Eugene na nakabangon na, at tinatanong siya kung ayos lang ba na siya ay gumalaw na sa kanyang kalagayan. Ngumiti siya at sinabi na akala niya patay na si Eugene noong una siyang dinala ng kanilang pinuno, marahil ay ang chairman, sa nayon. Nagtataka siya kung paano nagtamo ng malalang sugat si Eugene. At sa buong tagpo, nanatiling tahimik lang si Eugene, tinitignan lang ang babae. Lalo pang nakipag-usap ang hindi kilalang babae, na ang pangalan pala ay Evelyn, kay Eugene. Tinanong niya kung may sugat ba si Eugene sa kanyang lalamunan na maaaring dahilan ng kanyang katahimikan, o kaya ay hindi siya marunong magsalita. Bigla namang lumapit ang isang hindi kilalang lalaki kay Eugene at Evelyn, at binalaan si Evelyn na huwag lumapit kay Eugene. Nang tanungin ni Evelyn kung bakit, sinabi ng lalaki na si Eugene ay isang tagalabas, at hindi nila alam ang tunay niyang pagkatao, na nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan o pag-iingat kay Eugene. Na nagpapahiwatig din na hindi ligtas o tama para sa kanya na maglakad-lakad sa labas sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, iba ang pananaw ni Evelyn. Tinanong niya kung bakit kailangang maging sobrang maingat, at binanggit na si Eugene ay isang nasugatang bata lamang. Ipinahayag ng hindi kilalang tao ang kanyang pagdududa tungkol kay Eugene na basta lamang isang nasugatang bata. Hinuha niya na ang mga peklat ni Eugene ay hindi basta-basta nakukuha sa paglalaro lamang, na nagpapahiwatig ng mas komplikado o nakakabahalang nakaraan. Nanatiling tahimik si Eugene sa buong usapan, tinitigan lamang niya ang hindi kilalang tao na may seryosong mukha. Pumagit na si Evelyn, ipinapahiwatig na naintindihan na niya ang mga alalahanin at sumang-ayon na hindi na siya lalapit kay Eugene. Sa kabila ng kanyang pagsang-ayon, ipinakita niya ang kanyang pag-aalala kay Eugene. Tinitigan niya si Eugene at, habang itinutulak palayo ang hindi kilalang lalaki mula kay Eugene, pinayuhan niya si Eugene na huwag masyadong magpapagod at magtuon sa kanyang paggaling habang nakangiti. At bigla naman dumating ang chairman. Ibinunyag ng chairman na bagamat siya ang nagpagaling sa mga sugat ni Eugene, si Evelyn naman ang nagbantay sa kanya buong gabi habang siya ay walang malay. Kinilala ng chairman ang pag-aalaga ni Evelyn at iminungkahi na dapat magpakita si Eugene ng respeto sa kanya dahil sa kanyang pagbabantay.
Ipinaliwanag din niya na ang mga taga na yon ay natural lamang na mag-ingat sa mga dayuhan tulad ni Eugene dahil sa pagiging liblib ng kanilang lugar. Ngunit tiniyak niya na hindi sila mananakit maliban na lang kung siya ay gagawa ng hindi kanais-nais. Napansin ni Eugene ang mga baril sa mesa na nagtulak sa kanya na itanong kung siya ba ay nasa isang base militar na nagpapakita ng kanyang kalituhan at kawalan ng katiyakan tungkol sa lugar na kanyang kinaroroonan. Nagulat ang chairman sa tanong ni Eugene tungkol sa pagiging nasa isang base militar. Nilinaw niya na bagamat hindi ito isang base militar, hindi rin pangkaraniwan ang nayon. Ibinunyag ng chairman na hindi siya tubong taga roon, ngunit nanatili siya doon ng matagal, nag-aalaga sa mga nasugatan sa digmaan. Habang lumilipas ang panahon, nabuo ang isang maliit na bayan sa lugar na ito, na nilikha ng mga taong nagtipon-tipon doon. Kabilang dito ang mga taong tulad ni Everine, na wala ng ibang matirhan. Inilarawan ng chairman ang bayan bilang isang komunidad ng mga bayaran o mercenaries. Lahat ng nakatira doon ay nagtatrabaho bilang mercenaries, at ang bayan mismo ay itinatag sa paligid ng ideya ng pagkukop sa mga biktima ng digmaan. Nakasalalay ang kabuhayan ng mga tao sa bayan na ito sa kanilang kakayahan at kapasidad sa natatanging kapaligiran na ito. At ang hindi kilalang tao na kinausap ang chairman, binibigyang diin na kailangan nilang umalis agad para makarating on time sa kanilang pupuntahan. Samantala, sinabi naman ng chairman kay Eugene na siya lang ang may pagkakataong umalis, di tulad ng iba na kailangang manatili. Tahimik lang si Eugene habang nakikinig sa chairman. At nagsalita ulit ang hindi kilalang tao mula sa chairman, na kailangan na nilang magmadali dahil baka mabawasan ang bayad nila kung malate sila kahit konti. Handa nang umalis ang chairman, nagtataka kung bakit sila sabay-sabay pinapatawag ngayon. Naghinala ang hindi kilalang tao na baka may mga pasyente na nagpapainis sa chairman. Samantala, tahimik lang si Eugene habang pinapanood niya ang pag-alis ng chairman. Bigla, nabasag ang katahimikan ng sigaw ni Everine na dapat mag-focus ito sa pagpapagaling. Biglang nagbago ang eksena at si Eugene ay nasa kanyang higaan nang biglang may sumabog at nagkaroon ng kaguluhan. Inatake ng mga kaaway ang bayan, binabaril nila ang mga tao. At may lumitaw ulit na hindi kilalang tao, inuutos na ilabas ang lahat. Isang sundalo ang nagulat sa kanya, na ayon sa kanilang natanggap na impormasyon, karamihan sa mga sundalo sa bayan ay hindi makita. At ang hindi kilalang tao ay nagpapakita ng masamang balak na may ngiti sa kanyang mukha, iniutos niyang ilabas ang lahat at patayin sila para maging halimbawa sa iba. Inutusan din niya na maglagay ng mga pampasabog at pasabugin ang mga ito pagbalik ng kanilang kalaban bilang ganti sa paglaban sa kanya. Nagbago ang eksena, ipinapakita si Eugene na nagtatago at maingat na sumisilip sa kanyang bintana. Bigla, pumasok si Everine sa kwarto ni Eugene, dali-daling nagbabala tungkol sa mga magnanakaw sa labas. Naguguluhan, tinanong ni Eugene ang tungkol sa mga magnanakaw. Nagmamadali, sinabi ni Everine na walang oras magpaliwanag at kailangan na niyang tumakas agad. Nag-alala si Eugene at tinanong si Everine kung ano ang mangyayari sa kanya. Sinabi ni Everine na hindi siya makakatakas dahil nahuli na ang kanyang nanay, kaya kailangan ni Eugene na siya ang tumakas. Bigla, may papalapit na mga kaaway sa kanilang kinaroroonan. Agad nagtago si Eugene habang si Everine ay nanatiling nakikita. Nang makita ng mga kaaway si Everine at akmang kukunin na siya, biglang lumabas si Eugene, hinawakan ang baril at agad inatake ang kanyang kaaway. Isa sa mga kaaway, na nahirapan dahil sa kanyang kasamahan, ay sumigaw dahil hindi niya magawang magpaputok. At sinamantala ni Eugene ang oras na yon, at mabilis na inatake rin ito, at parehas na bumagsak sa lupa ang mga ito. At si Everine, nagulat sa ginawa ni Eugene, ay nananatiling tulala habang nakatingin kay Eugene. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.